Si Jasmine Kuya Bono, kahit saan mo tingnang bahagi ng mukha niya ay Xerox copy siya ng mukha namin ng Ate Riza ko. Paano ko maitatanggi na anak ko siya? Pero ang pagtataka lang ni na Nicole, Mama, Tita Myra at Lola Mila ay paano nagkaanak ako ng isang dalagang 17 years old na? Magte-31 pa lang ako noon. Ang tanong ni Lola ay, ibig sabihin, Bugo, nabuntis mo yung babae noong 12 anyos ka? Dear Kuya Bono, kailan lang ay narinig ko mula sa iyo ang pag-acknowledge sa aming mga OFW bilang isa sa mga solid abangers mo. Totoo yan dahil isa ako sa mga tagayakap sa programa mo. Dito kasi sa abroad, dapat marunong kang gumawa ng paraan para mabawasan ang pagkabagot mo. Ang pakikinig sa mga kwento mo ay napakabisang paraan para hindi maramdaman ang pag-usad ng oras. Liban dyan ay marami pang natututunan mula sa karanasan ng mga senders. Gayunpaman ay hindi ako umaasang may makukuha kayong aral o inspirasyon mula sa aking kwento. Ramdam ko lang kasi na kakaiba ang pangyayari sa buhay ko, kaya't naisipan ko ring i-share ito sa inyo. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Bugo. Palayaw ko yan noong bata pa ako at ito ang aking kwento. "33 years old na ako, Kuya Bono. Single pa rin pero dapat sana ay may asawa na ako noon pang 30 anyos ako 3 years ago. Hindi lang natuloy ang kasal dahil iniwan ako ni Nicole. Nakalimang seryosong relasyon ako, panglima ang kay Nicole. Siya din ang pinakamatagal dahil nasa kanya ang lahat ng katangiang gusto ko sa isang future wife. Ganon din siya sa akin. Kontento ako sa kanya liban pa sa mahal na mahal ko siya. Pero ang 64 months namin, Kuya Bono, 5 years and 4 months, nauwi lang sa hiwalayan dahil sa kwento ng aking nakaraan. Ang kwentong yun ay 2 tao lang dati ang nakakaalam. Pero nalaman na rin later on ng pamilya kong sobrang nalito. Umamin ako sa pamilya ko pero sinabihan ko silang ilihim muna namin ang bagay na yun kay Nicole dahil ayokong masira ang tiwala, lalo na ang relasyon namin ng babaeng pinakamamahal ko. Elementary school teacher si Nicole, huwarang anak, mabuting kaibigan, role model ng mga kabataan kaya't pilit kong tinanggap kahit masakit kung bakit sa huling sandali, ako'y kanyang iniwan. Grade 1 lang daw ako nung mawala si Papa dahil sa aksidente sa motor. Kasi lasing, nagmaneho. Hindi ko gaanong tanda ang mga pangyayari. Basta't lumaki naman akong normal at marami namang taong nagmamahal sa amin ng nag-iisa kong kapatid na si Ate Riza. Ang aming bahay ay nasa likod ng bahay ni na Tita Myra at Tito Ansel. Nasa tabi naman ang bahay ng aking Lola Mila. Halos magkakadikit lang ang 3 bahay na ito kaya't para lang din kaming nakatira sa isang bahay. Si Tita Myra ay bunsong kapatid ni Mama. Mayroon din kaming uncle, si Tito Marshall na ang bahay ay nasa 1 kilometro lang mula sa amin. Si Uncle Marshall ay nag-iisang kapatid niya ng Mama at Tita Myra. Sa father side naman, nasa ibang purok ang mga kamag-anak namin pero hindi kami gaanong close sa kanila dahil magulo sila. Pinaka-close ko pa doon si Lola Tere na pangalawang asawa lang ng aking Lolo Doming. Pero hindi ko na rin nakita si Lolo Doming dahil wala pa ako nung pumanaw siya. Mabait kasi si Lola Tere.
Ganon din ang totoo kong lola sa father side na si Lola Mercy, pero nasa dulo sila ng barangay at napakarami niyang apo kaya hindi na ako nakikigulo. Total, the best naman ang Lola Mila ko na siyang kasama ko mula pa nung isilang ako ng mama ko, lalo na noong mag-abroad bilang DH si mama. Marami din akong pinsang siya talagang una kong naging kaibigan, kalaro. Sa kabilang bahay ni na Tita Myra at Tito Ansel, naroon sina Ate Weng at PJ na mga pinsan ko. Matanda lang ako ng 1 taon kay PJ. Mga anak naman ni Tito Marshall at Tita Tina ay sina Ate Belen, Kuya Van, Jackie at Jet. Matanda sa akin ng 1 taon si Jackie, mas bata ng 1 taon si Jet, pero silang dalawa ay kaklase ko mula kinder hanggang grade 6. Lalaki si Jackie, Kuya Bono. Baka lang kasi isipin yung babae siya. Sa action star na si Jackie Chan kinuha ang pangalan niya dahil mahilig sa karate movies si Uncle Marshall. Alam niyo na rin siguro kung saan galing ang mga pangalan ni na Kuya Van at Jet. I-comment niyo na lang kung alam niyo. Masaya ang kabataan ko, Kuya Bono. Puro laro at kahit papano ay naibibigay naman ni na mama at lola ang mga pangangailangan namin ng kapatid ko. Busog din ako sa pagmamahal at buong pusong pag-aaruga. Honor student din ako mula grade 1 pero tila nalihis ako ng landas nung grade 6 ako dahil sa isang babaeng bigla nilang dumating sa aming barangay. Siya, si Amita. Sampung taon ang tanda ni Amita sa akin, Kuya Bono, pero hindi ko siya tatawaging ate or tita dahil siya ay naging karelasyon ko noong 12 anyos ako at siya noon ay 22. Si Amita ang nagmulat sa akin sa praktikal na mundo mula sa inosenteng mundo ng isang bata. Grade 4 pa lamang kami ni Jackie at Jet nung dumaan sa harapan namin habang naglalaro kami, kasama ang iba pang bata ang isang backhoe na nakasakay sa isang elf. Sinundan namin dahil mabagal lang naman ang andar ng elf. Tumungo ito sa dulong lote sa gawing likod ng elementary school kung saan kami nag-aaral noon. Noong nakaraang taon ay binakuran ang maluwang na loteng iyon. Dati ay pinagsusugaan lang yon ng mga baka, kalabaw at kambing. Pero simula nung mabakuran ay bawal na ang magsuga doon. Ang dalawang matataas na pader sa harap at sa tabi ng kalsada ay semento na bakod. Sa tuktok nun ay meron pang barbed wire pero sa likod at kaliwa, tabi ng bukid ay barbed wire lang ang bakod. Maraming punong kahoy na namumunga doon gaya ng mangga, atis, kalamansi, chiko, kaimito at santol. Kaya't kahit may bakod na noon ay pinapasok pa rin namin para manginain sa mga bunga kapag wala si Mad Max, ang may-ari ng lupa. Pero nung araw na dumating ang backhoe ay maghuhukay pala ng fish pond. Noon ko rin napansin na may tinatayo na rin palang bahay doon na parang rest house lang. Naroon din noon ang matandang lalaking may-ari, si Mad Max nga. Yun ang tawag namin sa kanya dahil may malalaking sticker sa gilid ng pick-up niya, maging sa motor niyang big bike at helmet niya, kulay pula na sticker ng Mad Max. Si Mad Max ay hindi taga sa amin. Nabili lang niya ang maluwang na loteng yon na pinatayuan nga niya ng rest house at pinahukayan ng fish pond. Natatandaan ko pang tuwing hapon noong grade 4 kami, pumapasok kami sa lote upang maglaro sa pilapil ng fish pond at hinayaan lang naman kami ng mga taong nagtatrabaho noon sa ginagawang rest house kasi wala naman daw si Mad Max na masungit, diskumpiyado at masama talaga ang ugali.
Then tuluyan ng bawal ang pumasok doon simula nung doon na tumira si Mad Max. May kasama siyang binata noon na parang boy o katulong niya. Pero nung bakasyon pagkatapos namin ng grade 5 ay hindi na namin nakikita si Mad Max. Maging ang boy niya. Inakala namin noon na wala nang nakatira sa rest house kaya't isang hapon ay umakyat kami sa pader sa tabi ng kalsada upang tanawin ang loob ng property. May nakita kaming babaeng maputi, sexy, mahabang buhok na noon ay nagdidilig ng mga halaman. Si Jet noon ang sumigaw pa ng, "Hi ate!" Lumingon ang babae, ngumiti pa at kumaway. Kahit sa malayo ay alam kong maganda siya dahil napakaputi nga at iyon Kuya Bono si Amita. Pero grade 6 pa lang ako noon, 11 anyos at laking baryo. Inosente pa ang isip ko kaya't ang pagtingin ko sa mga dalagang kagaya niya ay puno ng respeto at paggalang. Lalo na nga't hindi siya taga sa amin. Kumbaga estranghero siya at halatang anak mayaman. Inisip namin noon na baka anak o pamangkin o baka apo siya ni Mad Max. Pero kalaunan ay nalaman naming hindi pala niya kamag-anak si Mad Max, kundi kabit niya. At si Mad Max noon ay nasa Amerika pala, kaya hindi na namin nakikita. Isang hapon nung bakasyong yun ay pumasok kami sa lote. Dumaan kami sa likod at lumusot lang kami sa pagitan ng mga barbed wire. Si Poldo ang kasama ko noon. Mas matanda si Poldo sa akin ng 1 taon pero hindi na siya nag-aaral. Mahirap lang kasi sila at pasaway pa siya sa magulang niya. Marami din siyang kaaway, madalas nakikibabag kahit sa mas malaki o mas matanda sa kanya. Tahimik lang kami ni Poldo nung pumasok kami sa bakuran. Siya ang umakyat sa puno ng mangga noon. Naiwan akong nakakubli sa puno ng mangga at naghihintay lang na may mahulog. Tsaka ako naman pa simpleng pupulutin habang nakatingin sa rest house dahil baka makita ako ng babaeng maganda. May mga bumagsak ng mangga sa damuhan. Pero bago ako humakbang para pulutin yon ay sumilip muna ako sa gawin ng rest house. Pero bumulaga sa akin si Amita na sobra kong ikinagulat dahil galing lang siya sa likod ng puno kung saan ako nagtatago. Bulaga, nakatawang sabi niya. Kasabay ng pag-ihip ng hangin ay naamoy ko ang matamis na pabango mula sa katawan niya. Napakaputi talaga niya at kay ganda ng mukha. Natural na mapula ang mga labi niya at ang puputi na mga ngipin niya. Mahaba ang buhok niyang nung araw na yon ay nakatirintas ng 2 at nakasampay sa balikat niya paharap, pabagsak sa malusog na dibdib niya. "Hello!" Kumaway pa siya sa harap ng mukha ko kaya parang nahimasmasan ako. Ate, hingi lang po kami ng mangga." Sabi ko. "Hingi o nakaw?" Tanong niyang sumeryoso ang mukha. "Private property to Gusto niyo i-report ko kayo sa barangay?" Pinagpawisan na ako sa takot noon dahil agad plumastar sa isipan ko si Kapitan at ang anak niyang si Kagawad Munding na parehong terror. Tapos may kumalabog sa lupa. Paglingon ko si Poldo pero kaagad tumayo at tumakbo sa lalahiban patungo sa bakod na barbed wire. Noon ay nabalik ang tingin ko kay Amita. Maliit pa ako noon Kuya Bono at siguro'y kapantay lang ng ulo ko ang ilalim ng malulusog na dede niya. Kaya't nakatingala ako sa kanya nung sabihin kong, "Ate, sorry na. Hindi ko na lang kukunin tong mangga. Sa'yo na lang. Aalis na rin po ako." Sabi ko sabay talikod pero naramdaman ko ang paghawak niya sa braso ko. "Tataalis ka na.
Seryoso pa rin tanong niyang tutok ang tila nangungusap ng mga mata sa mata ko. Huwag ka munang umalis. Sabi niya sabay hila sa braso ko papunta sa likod ng matabang puno ng mangga. Marahan niya akong tinulak pasandal sa puno. Bahagya siyang yumuko upang ilapit ang mukha niya sa mukha ko at ang sabi, sige, hindi na kita isusumbong sa barangay. Basta, kiss mo ako. Napakislot ako sa narinig ko at na-imagine ko na namilog ang mga mata ko noon. Iniwasan ko pang mapatingin sa dibdib niyang kalahati siguro ay lumuwa dahil nakayuko siya sa harapan ko. O ano na, kiss na, sabi niya. Noon ay binilisan ko namang dampian ng halik ang napakakinis niyang pisngi. Simbilis yata ng kidlak ang pag-smack ko pero ang sabi niya, ano yun? Hindi ako sumagot. Pero nakita kong pumikit siya at bahagyang ibinuka ang kulay red-orange niyang mga labi. Noon Kuya Bono ay dinig na dinig ko ang pagkabog-kabog ng dibdib ko at naramdaman ko ang biglang pagtayo ni Junjun. Hindi na ako noon komportable sa pakiramdam ko at ang pumasok sa isipan ko ay samantalahing nakapikit siya. Pupuslit na ako kagaya ng ginawa ni Poldo. Pero bago pa ako makakilos ay dumilat ang mga mata niya at ang sabi, ang tagal naman, ako na nga lang. Una kong naramdaman ang malambot niyang palad sa pisngi ko. Sakop nun pati tenga ko. At kasunod na nun ang paglapat ng mga labi niya sa labi ko. Para sa halik na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Ang sabi ni Amita noon, bumalik daw ako. Ako lang mag-isa. Ang tagal na bumabalik-balik sa isipan ko ang halik ni Amita. Pero pakiramdam ko noon Kuya Bono ay binata na ako. Noong ipatuloy ni Tito Marshall sina Jackie at Jet, sumama na rin ako. Pero hindi ako nagpalda. Mga bata kasi sa amin kapag bagong tuli nagpapalda. Ako hindi. Nagsuot lang ako ng maluwang na shorts ng papa ko na pinahalukay ko pa sa ate ko sa aparador ni mama. Hindi pa gumagaling ang tuli ko noon ay nagbabalak na akong bumalik kay Amita. Pero nung hindi pa magaling ang tuli ko ay iniiwasan kong maisip siya dahil kapag nagagalit si Junjun ay nasasaktan siya. Noong magaling na ang tuli namin ni Jackie, may ginawa kami. Pero pagkatapos nun ay nangamatis naman. Kaya pinadaan ko pa ang 1 linggo bago ako mag-isang bumalik kay Amita. Biyernes Santo pa nun Kuya Bono. At sa amin kapag ganong araw ay bawal maglaro. Pero ako'y lumusot pa sa barbed wire na bakod kahit na ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ang tagal ko sa ilalim ng mangga. Naglakas loob na akong lumapit sa rest house at tinawag siya. Ate, sabi ko. Nakita kong gumalaw ang kortina sa likod ng salamin na bintana at doon ay nakita ko ang magandang mukha ni Amita na kaagad sinilayan ng matamis ng ngiti. Sinenyasan niya akong pumunta sa pinto ng kusina at doon niya ako pinagbuksan. Kapapasok ko pa lang ay hinagkan kaagad niya ako sa labi. Pagkatapos nun ay, bakit ang tagal mong bumalik? Kumusta ka na? Ang naging sagot ko ay, tuli na ako ate. Napangiti siya sabay sabing, talaga? I-testingin na natin. Kung yung unang halik sa akin ni Amita ay katagal na nawala sa isipan ko,
Mas lalo naman yung unang laban ni Junjun. Talagang hindi ko yan nakalimutan. Naguguluhan pa nga ako noon. Hindi ko alam kung alin ang dapat na maramdaman ko noon, kung matuwa o makonsensya. May bahagi ng isip ko na dapat matuwa ako, maging proud dahil binata na ako, dahil hindi na ako bata. Pero may bahagi din na parang nagpaparamdam sa akin na bata pa ako at masama akong bata. Kapag kasama ko noon ang mga babae sa bahay, sina Ate Raisa, si Ate Weng, si Tita Myra at si Lola, parang nakakaramdam ako ng hiya. Bahagya akong naging aloof noon sa kanila. Pero kapag kasama ko naman ang mga kalaro kong bata, mga pinsan kong sina Jackie at Jet, maging si Kuya Van na matanda sa akin ng 1 taon, nakakaramdam naman ako ng pride kasi parang naungusan ko na sila sa pagiging lalaki. Matagal ulit bago ako bumalik kay Amita dahil sa kalituhan ko. Pero kapag naalala ko ang nangyari sa amin ay tumitindig ang pagkalalaki ko. 2 buwan yata Kuya Bono ang naging pag-iwas ko kay Amita kasi bumalik ako'y may pasok na. Grade 6 na ako. Wala nga lang nangyari noon dahil may matandang babae siyang kasama sa rest house nila. Sinabihan ako ni Amita noon na bumalik makaraan ng 5 araw at siya ko namang ginawa. At noon nga'y naganap ang pangalawang pakikibaka na aking sandata pero may iba pang nangyari noon na dati ay napapanood ko lang sa malalaswang video sa cellphone ni Kuya Van. Sa madaling salita Kuya Bono ay naging madalas na ako kay Amita simula nung mangyari ang pangalawang tagpo dahil mag-isa na ulit siya noon. May mga pagkakataong ayaw niyang may mangyari gaya ng kapag may buwan ng dalaw siya. Nandoon lang ako sa loob ng rest house at naglalaro kami ng Adan at Eva. Wala kaming saplot sa katawan, magluluto siyang hubot-hubad, tutulungan ko naman siya, kakain kaming walang saplot, manonood ng pelikulang parang ang makabagong Adan at Eva. May isang araw pa noon habang nagtutupi ng damit si Amita sa ibabaw ng kanyang kama, ako naman ay nakaupo sa silya sa harap ng mesa sa kwarto niya at hawak ko ang isang bolang salamin na may bahay at kotse sa loob. May 3 maliliit na tao pa, mag-asawa at isang bata na nakatayo sa harapan ng cute na bahay. Yun ay crystal ball na pang-display. Kasinlaki ng bunga ng kaimito. Kapag aalugin mo, gagalaw ang tila glitters na iba't iba ang kulay sa loob. Tanong ko pa noon kay Amita, paano nila naipasok sa loob ng bola tong bahay? Wala akong narinig na sagot mula sa kanya kaya't nilingon ko siya at wala siya sa ibabaw ng kama. Kasunod nun ay bigla ko na lang naramdaman ang pagsakmal niya sa batuta ko. Nasa ilalim pala siya ng mesa. May isang gabi din noon, may programa sa barangay dahil Harvest Festival noon at Second Prince ang pinsan kong si Jet. Yun ang gabing magmamarcha sila matapos ng 3 gabing canvassing noon. Padamihan ng perang napagbentahan ng raffle ticket. Nainip ako sa barangay covered court kaya't pasimple akong humiwalay sa mga kasama ko. Gamit lang ang lighter na may ilaw sa puwitan nito ay pumasok ako sa bakuran ng rest house. At doon ay nasilayan kong muli ang masayang ngiti sa akin ni Amita na hindi daw makatulog dahil sa ingay sa covered court. Noong gabing yon ay inaya ako ni Amita sa fish pond na noon ay tuyo na. Wala ng tubig at tinubuan na ng maliliit na damo. Mula kasi nung si Amita na ang tumao doon ay hindi na ulit tinubigan ang fish pond na yon. Noon ay nagdala si Amita ng trapal at kandila. Inilatag niya ang trapal sa damuhan sa loob ng fish pond at doon Kuya Bono, sa ilalim ng mga bituin kami ay nahiga muna, paharap sa langit at naghanap ng figura o imahe na malilikha ng pagkakabit-kabit ng mga stars. Wala akong nakita dahil sa totoo lang ay wala sa mga stars sa langit ang isip ko kundi sa langit na mararanasan ko ulit mula kay Amita.
Madalas din noon ay sinusukat ako ni Amita. Patatayuin niya ako sa harap niya, magharap kami. Isusubsob niya ang mukha ko sa dibdib niya at saka niya ako susukatin kung tumangkad na ako. At natatandaan kong nung 12th birthday ko, October 8, 2002, lagpas na ang mukha ko sa malulusog na bumper niya. Ang bilis mong tumangkad, Bugo ha. Nakangiting sabi niya noon. Hindi ko yan makakalimutan, Kuya Bono, dahil ang araw na yon, ang huling pagsasama namin ni Amita sa rest house. Nung sumunod na linggo, galing kami ni Tito Marshall sa bukid nila. Sinalubong ako ni Lola Mila ng balitang, may mga taong nagpunta dito, Bugo, hinahanap ka. Sino po? Romeo daw, yung lalaki. At yung maputing dalaga, Amita. Napalunok ako nung marinig ko ang pangalan ni Amita. Bakit daw po? Tanong ko ulit kay Lola. May sasabihan lang daw sana sa'yo, hindi ka naman nahintay. Ang sabi ng babae, pumunta ka daw sa ilalim ng mangga. Kinabukasan, Kuya Bono, hapon ng Lunes, uwian namin sa school ay nagpunta kami sa rest house. Gaya ng dati ay sa likod kami dumaan, pero that time ay maluwang na ang bahaging yun ng bakod na barbed wire dahil sa napakaraming beses ko ng pagdaan doon. Kasama ko si Jackie nung hapong yun dahil hindi niya ako iniwan. Kahit anong taktika ang gawin ko para umuwi na siya at iwanan ako, hindi ako nakaiwas sa kanya. Isinama ko na lang siya at ang sabi ko ay kukuha kami ng atis. Natakot siya noon pero sabi ko, kakilala ko yung bantay ng rest house. Nung nasa loob na kami ng bakuran, una naming tinungo ang 3 puno ng atis na noon ay hitik sa bunga. Kumuha ka na, Jack. Ako pupunta doon at magpapaalam ako, sabi ko. Natigilan ako nung makita ko yung tuyong fish pond. Doon ako nag-shortcut papunta sa rest house. Pero walang tao sa rest house. Wala si Amita. Kaya't patakbo ulit akong bumaba ng fish pond paakyat sa punong mangga at doon ay nakita ko ang crystal ball sa puno ng mangga. Nakadaga ng crystal ball sa kwadrado at kulay pulang sobre. Dinampot ko yun at binuksan. Hindi ko pinapansin noon si Jackie na ang sabi ay pumunta ako doon at magsalo ng napipitas niyang atis. Pera at maikling sulat ang laman ng sobre. Namangha ako sa 3 pirasong tig 1,000 ang laman nun at noon lang ako nakahawak ng ganong halaga ng pera. Binasa ko ang sulat. Bumili ka ng silver na singsing. Paukitan mo ng pangalan ko para hindi mo ako makakalimutan. Baka kasi hindi na tayo magkita ulit, Bugo. At siya nga pala, buntis ako. At ikaw ang ama. Mabilis kong naitago ang sobrang pula sa backpack ko bago ako lumipat sa kinaroroonan ni Jackie. Noong mga sumunod na araw, nakikita na ulit namin si Mad Max sa baryo at may kaangkas sa big bike niya, isang babaeng napakaputi din pero halatang hindi matino. May hikaw ito sa ilong, makapal lagi ang makeup, maiksi ang pang-itaas na damit at may tattoo sa braso. Araw-araw, lalo na sa gabi ay naiisip ko si Amita. Napapaluha ako lalo na sa gabi at iniisip kong magbubuntis at isisilang niya ang anak namin. 12 anyos lang ako ng Kuya Bono at ni minsan ay wala pa akong nabalitaan o nakilalang lalaki na nakabuntis sa edad na 12 o grade 6. May mga pagkakataong nakikita kong nakikipagkwentuhan si Mad Max sa mga sabongero sa amin. Parang gusto ko siyang lapitan at tanungin kung nasaan si Amita. Pero hindi ko magawa dahil baka hindi ako pansinin o baka kung ano ang isipin niya. Dumaan ng maraming araw,
Hindi ko man lubusang nakalimutan si Amita pero hindi na madala sa mga pagkakataong naiisip ko siya. Naging normal na ulit ang buhay ko, normal na buhay ng isang binatilyo, hanggang sa naging lubos ng binata at nagbilang din ng mga babaeng nakarelasyon at nakasex, pero lahat sila ay nagpapaalala sa akin kay Amita. Nakaranas din ako ng ilang problema sa babae dahil iba-iba sila ng ugali. May mga masyadong seryoso, may mga emotera, madrama, maarte, masyadong demanding. Pero ni isa sa kanila ay walang kagaya, si Amita, na parang bata at kung ano-ano ang kapilyohang naiisip. Wala ding nakapantay man lang sa kagandahan at kakinisan ni Amita, Kuya Bono. Pero mayroong babaeng lumutang ang personalidad at kinainlaban ko ang kanyang ugali at pananaw sa buhay. Siya si Nicole. Dumating sa aming barangay ang pamilya ni Nicole noong second year na ako sa high school, third year naman siya. Isa sila sa mga nakabili ng lote sa tabi ng lote ng rest house ni Mad Max. Dumami na ang mga bahay doon at sementado na rin ang dati ay barbed wire lang na bakod ng rest house sa likod at sa tabi ng bukid. Dumami na ang tao sa barangay namin pero hindi sila doon pinanganak. Yung iba naman ay mga apo na ng mga original na taga roon. Hindi kagandahan si Nicole kumpara kina Amita, Juliet at Johanna na talagang magagandang naging bahagi ng buhay ko. Pero maraming talent si Nicole. Matalino dahil honor student pa siya sa private school sa bayan at aktibo siyang miyembro ng SK noon. Magaling din siyang mag-volleyball pero hindi siya nagsusuot ng shorts kapag naglalaro. Jogging pants ang sinusuot niya. Matagal ko na siyang gusto pero naglakas loob lang akong ligawan siya nung third year na ako sa college at siya ay graduating sa kanyang B.Ed course. Hindi naman niya ako binastad pero wrong timing daw ako dahil masyado siyang busy kasi nga graduating na siya. Sabi niya, sasagutin daw niya ako kapag graduate na siya at pasado na sa LET o Licensure Examination for Teachers. Hinintay ko yun, Kuya Bono, at habang naghihintay ako noon ay parang lalo pang umaalab ang pag-ibig ko para kay Nicole. Siya lang, Kuya Bono, ang babaeng hindi ko ginusto dahil lang sa may libog ako sa kanya. Ginusto ko siya dahil kagalang-galang siya, karespe-respeto, at siya yung tipo ng babaeng hindi mo lang sisipingan kundi gugustuhin mong makasama habang buhay. Pinagtino ko rin ang pagkatao ko noon, inayos ko ang sarili ko. Mga gawain ko upang hindi ako mapintasan ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ama. Nag-aral din ako mabuti kaya lang ay nagkasakit si mama kaya't napilitang umuwi. Mabuti nga't tapos na ng pag-aaral noon si ate at ako'y magte-third year college na sana. Pero nahinto ako dahil hindi na kaya ng sabay ang pag-aaral ko at pagpapagamot kay mama. For the first time noon, Kuya Bono, ay nalayo ako sa aking pamilya dahil mayroong akong kaibigan na nag-aya sa akin sa Maynila para magtrabaho sa Supersonic Manufacturing. Pagawaan nyo ng mga sari-saring steel products gaya ng spring wires, steel matting, barbed wire, at kung ano-ano pa.
At kahit noon sa pabrika, Kuya Bono, kapag nakakita ko ng barbed wire ay si Amita ang bumabalik-balik sa alaala ko. Nagustuhan ko ang trabaho, Kuya Bono, at syempre yung saya ng pagtanggap ng sweldo o kumita ng sariling pera at nakakatulong pa sa pamilya. Kaya naman, ang bumalik pa sa pag-aaral ay hindi ko na naisip pa. In short, hindi ko natapos yung kurso kong criminology, Kuya Bono. Hindi ako naging pulis. Samantalang si Nicole ay naging ganap na teacher, pumasa sa board exam at gaya ng pangako niya ay sinagot niya ako. Kaya't natupad ang pangarap kong maging kasintahan siya. Maraming babae sa Maynila, Kuya Bono. Maraming magaganda pero bukod tangi para sa akin si Nicole. Kaya't buwan-buwan, kahit noong hindi pa niya ako sinasagot ay umuwi ako para makita siya. Nagkaroon kami ng konting problema noon sa papa ni Nicole. Hindi niya ako masyadong gusto noon kasi nga teacher na si Nicole while ako isang hamak na factory worker lang. Edad 25 ako noon, 26 naman si Nicole noong mag-propose ako sa kanya. Nasa 100 Islands kami noon dyan sa Alaminos. Nasa isang maliit na isla kaming dalawa ni Nicole nung akayin ko siya sa isang magandang spot. Tsaka ako lumuhod sa harap niya, kasabay ng paglabas ng singsing mula sa bulsa ko. Inspirasyon ko noon ang pelikulang Leap Year ni Matthew Good. Pero hindi ko naman ginaya ang paraan ng pag-propose niya kay Amy Adams. Gumawa ako ng sarili kong style at dialogue. Ang sabi ko, ang galing ng Diyos, di ba mahal? Imagine mo, nalikha niya ang magagandang islang ito sa pisngi ng dagat. Napalingon siya sa akin, alam kong nanibago siya sa biglang pagtutunog makata ko. Kakaiba din ang ngiti niya noon at yung tingin niya sa mukha ko. Lahat actually ng creations ng Diyos magaganda. Narinig kong sabi niya, nasa atin lang kung paano natin tingnan ang mga ito. Dugtong pa niya. Tama ka. Pero para sa akin, mahal, may nag-iisang likha ng Diyos na para sa akin ay pinakamaganda. Noon ay tumitig ako sa mga mata niya. Ikaw yun, mahal. At hiniling ko na sa kanya na maging akin ka. Hinawakan ko ang kaliwang kamay niya, tsaka ako lumuhod sabay sabing, mahal, Gilhon Hejo sa'yo. Sabi ko tsaka ko inilabas ang singsing sa bulsa ko pero natawa ako dahil kahit ang tagal kong prinaktis ang Hangul o Korean na yon ay sumablay pa rin ako. Ang Gilhon Hejo sa'yo ay will you marry me sa Hangul o Korean? Tawa siya ng tawa pero sumagot naman siya ng yes, of course, I will marry you. Sobrang hilig ni Nicole sa mga Korean novela, Kuya Bono, at kapag may magandang eksena sa pinapanood niya, tinitingnan ko siya at parang sinasakop siya ng mundo ng pinapanood niya. Hindi kumukurap ang mga mata niya, minsan nakatakip pa ang kamay niya sa bibig niya, at pagkatapos ng eksena, it's either mapapaluha siya o kikiligin siya ng sobra. Isa actually sa sobra kong na-miss nung nagtatrabaho na ako sa Maynila ay ang panonood namin ni Nicole ng Korean novela sa iPad niya. May tambayan kami sa likod ng bahay nila. Yung ready-made na kubo nila. Magkatabi kami habang nanonood sa iPad niya. Nakatutok ang mga mata namin kasi maiintindihan lang namin ang istorya kung magbabasa kami ng translation or subtitle sa bandang iba man ng screen. Dahil sa dalas ng panonood namin ay hindi sinasadyang ma-memorize ko ang ilang Korean words. Tsaka ako ginagamit kay Nicole na gustong-gusto naman niya. Una kong ginamit sa kanya ang saranghaeyo na I love you sa Korean. Kay tamis ng ngiti sa akin noon ni Nicole. Sa 100 Islands pa rin, makaraan ng ilang sandali ay magkatabi kami sa ibabaw ng isang malaking coral at ang sabi ni Nicole sa akin, oh, pakakasalan kita mahal pero hindi yun dahil sa proposal dialogues mo.
kundi dahil mahal kita at ikaw ang gusto kong makasama sa aking pagtanda. Pareho tayo ng gusto mahal. Sabi ko, pero ang banat niya ay, pero hindi si Papa. May iba siyang gusto para sa akin. Hindi yun mahalaga para sa akin kasi ako naman ang masusunod. Kaya lang iniisip ko rin ang feelings niya. And actually, mahal, naunawaan ko kung bakit gusto niya ako makapag-asawa ng mas mapera. Tumango-tango lang ako noon, Kuya Bono, at bilang isang anak mahirap at lumaking walang tatay ay nauunawaan ko din ang punto ng papa ni Nicole. Dahil doon ay hindi ako tumigil sa pag-iisip ng paraan para umangat ang buhay ko upang wala na kaming iintindihang damdamin ng papa ng mahal ko. Kailangan kong yumaman o magkapera kahit papano. Hanggat sa kumalat sa factory ang balita tungkol sa isa naming dating kasamahan na nag-abroad dito sa South Korea at noon ay kumikita na ng mahigit 100,000 buwan-buwan. 6 kaming gumaya. Nag-enroll kami sa KLC o Korean Language Center. Si Amboy na siyang pinaka-buddy ko sa factory ay nag-resign sa trabaho at umuwi na siya sa kanila sa San Jose del Monte, Bulacan. Doon na rin siya nag-enroll ng Korean Language. 1-month program ang in-enroll niya. Ako naman ayokong umalis o maapektuhan ang trabaho ko sa factory kaya unlimited program ang in-enroll ko. Pwede akong mag-sit-in sa mga klase kapag free time ko pero full-time ako kapag day off ko sa trabaho. Pero tuwing gabi, Kuya Bono, ay nag-aaral ako sa YouTube ng mga tutorials ng Hangul. Gabi-gabi yan at may makapal akong notebook kung saan ako nagsusulat ng notes. Kapag day off ko naman, pupunta ako sa SJDM o San Jose del Monte. Sa bahay ni Amboy ako nakikitulog noon kahit na napakaraming tukso sa paligid dahil ang daming tropang babae ni Amboy. Humanga sila sa akin noon dahil kaagad ay inanunsyo ko sa kanila na engaged na ako at mahal na mahal ko ang nobya ko sa Pangasinan, si Nicole nga. Noong magkaroon ng EPS topic exam, nag-take kami ni Amboy pati ang 4 pa naming kasamahan sa trabaho pero ako lang ang pumasa. Nagulat ako noon, Kuya Bono, kasi hindi ko inaasahan yon. Hindi alam ni Nicole pati ang pamilya ko na nag-enroll ako ng KLC at kahit nung pumasa ako ay hindi ko pa rin kaagad sinabi sa kanila. Ang kagandahan kapag enrolled ka sa KLC, yung school na mismo ang magpa-process ng papers mo, e-registration, passport mo at iba pa, nakatutok talaga sila sa POEA at i-update ka na lang nila. Sinabi ko lang kina Nicole at sa pamilya ko 1 week bago ako mag-flight papunta dito sa South Korea. Nagulat si Nicole, umiyak pa siya at niyakap ako, pero ang sabi ko sa kanya, hindi lang naman ito para sa papa mo, kundi para sa atin din to. Sa kinabukasan natin at sa mga magiging anak natin. 3 years ang unang kontrata ko, Kuya Bono, pero ako kasi siguro may pagkagahaman din ako sa pera kasi nung alokin ako ng kumpanya na mag-extend ng 1 year and 10 months pa dahil outstanding daw ang performance ko, grinab ko pa. Pero syempre, matapos yun ang permisong binigay sa akin ni Nicole na noon ay busy naman sa kanyang masteral. Dahil doon, Kuya Bono, ay na-declare din ako ng kumpanya bilang sincere worker. Ibig sabihin, pagkatapos ng bakasyon ko ay makakabalik ako kung gusto ko. 25 years old ako nang umalis ako. 30 plus na ako nung umuwi ako. At noon ang pinaka-exciting na parte ng buhay ko dahil magpapakasal na kami ng pinakamamahal ko. Kaya lang, may 2 babaeng biglang sumulpot nung araw na magsisimula pa lang kami ni Nicole na maglakad ng papeles namin sa munisipyo.
Ang dalawang babaeng yon ay sina Jasmine at Amita. Si Jasmine, Kuya Bono, kahit saan mo tingnan bahagi ng mukha niya ay Xerox copy siya ng mukha namin ng Ate Riza ko. Paano ko maitatanggi na anak ko siya? Pero ang pagtataka lang ni na Nicole, Mama, Tita Myra at Lola Mila ay paano nagkaanak ako ng isang dalagang 17 years old na? Magte-31 pa lang ako noon. Ang tanong ni Lola ay, ibig sabihin, Bugo, nabuntis mo yung babae noong 12 anyos ka? Umamin ako sa pamilya ko, Kuya Bono, pero nakiusap ako sa kanila na huwag muna silang magsasalita kay Nicole o kahit sino sa pamilya ni Nicole dahil ako ang makikipag-usap sa kanila. Pero hindi ko talaga alam kung paanong nalaman pa rin ni Nicole. Wala daw sa pamilya ko nagsabi, hindi rin si Amita o si Jasmine. Hindi ko na inalam kung sino dahil naipit na ako sa sitwasyon sa tanong pa lang ni Nicole na, totoo bang anak mo yung magandang dalaga? Nakangiti pa siya roon kasi halatang hindi siya naniniwala sa chismis. Pero hindi ko kaya magsinungaling sa babaeng pakakasalan ko. Umamin ako at pinagkwento niya ako. Naikwento ko lahat. Lahat-lahat. Na-shock siya, Kuya Bono. Umiyak pa ng walang tunog pero ang sabi niya, sa akin siguro walang magiging problema. Pero sa pamilya ko, lalo na kay Papa, hindi ko sigurado. To cut the story short, Kuya Bono, ay hindi ako natanggap ng papa at mama ni Nicole. Sabi pa ng papa niya sa harapan ko, di bali nang makapag-asawa ng magsasakay ang anak ko, basta't walang pangit na kwentong pagpipiestahan ng buong barangay. Nung una, Kuya Bono, naging aloof ako kina Jasmine at Amita. Hindi ko sila kinakausap kapag nasa barangay namin sila. Sa bayan kami nagtatagpo para makapag-usap. Pero nung tanggihan ako ng pamilya ni Nicole, humingi ako ng sorry sa anak ko. At bumawi na lang ako sa kanya. Si Amita, 40 plus na noon, Kuya Bono, pero napakaganda pa rin. Kaya lang may asawa na siya. Baog nga lang daw yun ang pangasawa niya kaya hindi na sila nagkaanak. Sa Tacloban City sila nakatira at nakapunta rin ako sa kanila noong bago ako bumalik dito sa South Korea. Marami akong ipon, Kuya Bono, dahil Ilocano akong kuripot. At talagang nakalaan sana sa future namin ni Nicole ang lahat ng pinag-ipunan ko. Pero dahil hindi na ako masaya sa amin, bumalik na lang ako dito.
Binili ko lang muna lahat ng gusto ni na Mama, Lola Mila at Ate Riza ko bago ako bumalik dito. Talagang naglostay din ako ng pera. Yung gagastusin ko sana sa kasal namin ni Nicole, ginastos ko na lang kina Mama. Masakit pa rin Kuya Bono hanggang ngayon na nauwi lang sa wala yung napakahabang panahon ng pag-iibigan namin ni Nicole. Nakablock na ako sa Facebook niya. Gumawa pa rin ako ng bagong account para lang makita ko pa rin ang mga updates niya, pero naisip kong hindi ako makakapag-move on kapag ganun, kaya direactivate ko din ang bagong account ko. Si Jasmine may nireto sa akin. Si Annaliza na teacher niya nung elementary siya. 28 years old si Annaliza at maganda naman Kuya Bono, pero medyo chubby nga lang. Nagkaka-chat kami ni Annaliza pero hindi pa ako nanliligaw kasi nasa stage of getting to know each other pa kami. Pero sa totoo lang ay gusto ko na sana talaga mag-asawa dahil 33 na ako Kuya Bono. Pero ayoko pa rin magpadalos-dalos kasi nga may kasal akong pinaghandaan ng 5 taon pero hindi natuloy. Anyway, I promise you Kuya Bono na kagad ako magpapadala ng part 2 ng kwento ko kapag natagpuan ko na or ibinigay na ni Lord ang tadhana ko. Pasensya na lang kung nabitin ng ilan sa inyo, pero natatandaan ko Kuya Bono ang sinabi mo noon na hindi ang pagpapakasal ng magjowa ang happy ending ng isang love story dahil simula lang yun ng panibagong chapter ng kanilang buhay. Isa pa, marami nang ang kwento ang nagtapos sa happy marriage pero nagka-part 2 na hiwalay na sila. Kaya sana nga mga kahugot ay huwag kayong malungkot kung hindi nagtapos sa kasal ang relasyon ko kay Nicole. Ikakasal din ako, sure ako dyan. Ewan ko nga lang kung kailan. Sa ngayon ay magpapasalamat na lang muna ako sa lahat ng nakinig at higit sa lahat sa nag-edit at nagbasa ng aking kwento. God bless us all. Gumagalang, Bugo. Kahugot na Bugo, una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig dito sa DKB Dear Kuya Bono. Hindi tama yung sinabi mong walang mapupulot na aral at inspirasyon sa iyong kwento, kundi sa totoo lang ay malaki sapagkat ikaw ay nagmahal ng tunay at wagas at dahil dyan ay nagsikap ka para umangat yung buhay mo, magkapera, ika nga, upang sa ganoon ay kung tutuusin, napakaliit na bagay yung iniintindi mo, yung damdamin ng tatay ng minamahal mo. Pero ikaw ay isang responsableng tao at siguro ayaw mo ng mga negative comments tungkol sa'yo. Gusto mo talagang ma-impress yung pamilya ng magiging asawa mo. That's why nagsikap ka and nakarating ka nga sa South Korea at hanggang ngayon ay nandyan ka pa. Yun ay isang malaking aral lalo na sa mga mas bata na kung gusto mo talagang patunayan ang pagmamahal mo sa isang tao ay magsikap ka. Yan ay magandang aral na kahit pa hindi kayo nagkatuluyan, marahil ay may nakalaan talaga para sa iyo at tama ka, hintayin mo na lang ito. 33 ay hindi pa naman ganun katanda, no? Meron nga nag-aasawang 39, 40 pa. So, just wait, kahugot na Bugo. Okay, and again, maraming salamat sa iyo. At sa ating mga shoutout, first 20 mga kahugot, Angela Ligaya, pa-shout Kuya Bono from Bagao, always a bangers here in Al-Hasa, Saudi Arabia. Salamat Angela. Mark Jacob M. Vargas, hi Kuya Bono, pa-shoutout sa family Vargas, lalo sa anak ko na si MJ. At ganoon din sa Satron ko, Aldrin Monterosa. Lagi kami nakikinig sa mga stories mo, magaling ka mag-deliver ng mga words. Thank you so much. Sino mas magaling mag-deliver? Ako o Food Panda o Grab? Just kidding. Merlin Baisa Gangan. Pa-shout ko Bono kanayon nak nga agdingig dito Jordan Nagyaman. Merlin Baisa Gangan.
Marvin Pescador pa at hi sa'yo, abangan ko yan. Maraming salamat Marvin. Giselle Tomas Bumanlag, hi. Pasyado po always sa bangers mo here in KSA. Ramadan Karim sa mga kapatid nating Muslim. Ramadan Karim. Pasyado kuya, bangers mo here in New Zealand from Alcala, Cagayan. That's Ann Zuribia. Ebet Tesoro, pasyado kuya Bono, thanks, may bago na naman kaming pakikinggan. I hope you enjoyed it. Ziazon Glazing. Late nga naman ako. Hindi ka late. Actually, pasok ka pa sa first 20. Ziazon Glazin. Daming say sa pangalan mo ah. Jupiter Ramon, pasyad ko iba from Aguinaldo, Ifugao. Shout out to you. Ganapin Lawigan Jovian, pasyad ko iba sa pamilya ko sa Bagao, Cagayan. Abangar in Kuwait. Sabi ko sa inyo, ang daming OFW yung nakikinig sa atin. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo and ingat lagi dyan. Fausto Yap Ingew, pasyad ko Ebono here in Bauco, Mountain Province. Lagi po akong nakaabang sa mga bago mong kwento. Salamat Fausto. Siazon Glazin, tapos na. Anne-Marie, shout out to you. Tan Gagangay na, pasyad ko Ebono. Good day po sa listener here in Baguio City. Tan Gagangay na. Carla Ligado Drupan Mundo. Sakto sa Ramadan na Kuya Bono, may papapakinggan ako. Pasyado naman po Kuya Bono sa mga anak ko, Mark Leo and Raymark. At asawa ko, Leopoldo Mundo, mahal na mahal ko kayo. Salamat Carla. Chilin, good morning Kuya, number 1 na bangers. Hi sa'yo Chilin, thanks a lot. Maria Ansi Ignacio, hello Kuya Bono, shout out po. Thanks po at abangan ko po itong kwento nyo. Salamat. And Irma Linda Evangelista, shout out to you. Carla Doca Supnet, pasyado ko Bono, listener po ako since 11 years old ako. Now mag-33 na ako this March 21. Ka-age mo si Bugo. Ikaw ba Carla ay single pa? Dahil si Bugo ay single pa, kaya lang hindi naman siya nagbigay ng details aside from his email address. Sa part 2 daw siya kahugot magpapadala ng kanyang pictures. Gusto daw niya ng may wedding pictures. Okay? Weng Limtang Hibjon Draman. Shout out po from Eden Cabarukis Quirino. Always a banger sa mga bagong kwento. Thanks a lot. Weng. Maynard Castro, pasyado ko yung from Montalban, Rizal. Isa talaga ako sa adik sa programa mo. Pati ka-workmate ko nahawa na sa akin. At subscribers ko na rin, na rin nila. God bless you always, Kuya Bono. Maynard, maraming salamat sa'yo. Melanie Castro, pasyad ko Bono, Ate Jack, na bangers din tulad namin ni Hubby from Montalban, Rizal. Thank you, Melanie Castro. Si Jayet Rizad Cons. Good morning. Pasyado naman po dito sa Amulong East. Sana nabasa ko ng tama ang pangalan mo. Mula naman kay Board. Good morning. Have a wonderful Monday morning. Silent listener since 2019. Till and still counting since nasa Rojas City, Capiz, magpahanggang ngayon. Nandito na sa Taguig City, Metro Manila. Pasyad ko Bono, lalo na sa family ko sa Dorado family, sa Bailan, Pontevedra, Capiz. Greetings coming from Ellie John Albar ng Taguig City. Stay healthy Kuya Bono, stay safe, and God bless us all. Board. Lynn Tolosa, blessed day Kuya Bono, and to all kapwa ko bangers. Pasyad po from Hong Kong. Lynn Tolosa, shout out to you. Aniva Vina, okay? Peralta, talagang binabaliktad mo. Shoutout sa iyo, Vina Peralta. Judy Ann M. Pineda, pasal kay Bono sa mga katrabaho dito sa CSD Factory, Changhua, Taiwan. Ang dami po namin nakikinig sa programa mong DKB Love Tube dito habang nagtatrabaho po. God bless and more power. Judy Ann M. Pineda, sa lahat mga katrabaho mo dyan. Maraming salamat sa pagtutok lagi. Jaime Gabayan Ruiz II, pasyad ko Bono from Solano, Nueva Vizcaya. Tropang Spin, Kuya Bono, dagitoy agkabsat ni Vincent Ken Make. Thank you and God bless you too, Jaime. Moises De La Cruz, shout out to you. John Suarez Galasina, pasyad ko Bono, sarap pakinig habang nag-operate ng payloader dito sa San Mariano, Isabela. Thank you, John Suarez. Phrase Q Bonilla, pasyad ko Bono, salamat dun sa request ng kahugot natin. May warning kung may SPG sa bagong upload. Lagi ko din kasabay makinig yung grade 4 at grade 9 kong anak. God bless Kuya, stay healthy. Yung kwento po ko pala ni Clara nung part 2 malapit na daw.
Hindi ko nga pala nasabi na for adults only din yung ibang bahagi ng kwentong to. Pasensya na, nakalimutan ko. Okay? Rahima Sanday Budi. Assalamualaikum. Alaikum salam. Rahima. From Jubail. Meru Jewel. Pasad ko yung always naghintay sa upload nyo. Jewel listening from Japan habang nagwe-welding. Thanks a lot, Meru Jewel. Ann Rosa, parang pares din sa hello yesterday. By the way, sana maganda din. I do hope nagandahan kayo. Janet Kawilan Kabaro Matalang, shoutout to you. Sunshine Kabakungan Baligod. Pasyad ko yung from Casala, San Mariano, Isabela. Carol Tumparan Batugal, hi kay Bar, waiting for sa part 2 ni Carla. Ako nga din. Clara actually, okay? Julius Duran Uton, shoutout to you. Elena Fortes, shoutout to you. From Malig, Isabela, at shoutout na din sa mama ko na nagtatanim. Samuel Galupo, shoutout to you. Mali, shoutout to you. Hello po sa ating lahat. Excited ako sa paparating na story Kuya Bono. Nabasa ko yung 40 plus na shoutout. Last na. Wala na, okay? So hanggang sa muli mga kahugot, muli tayo magkakarinig dyan sa panibagong kwento katid ng DKD. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.